Definitely, sinasabi nga niya hard work. You know, the golden opportunity there is being all the way from number 8 position to beat the number 1 position. So that's a golden opportunity for Coach Luigi to get into the next round kung mananalo sila for today. Isa sa mga nangunguna dyan sa atake ng Alaska Aces, he was the guy they unleashed in that first game the other day against Barangay Ginebra. The beast himself, Calvin Abueva. Despite yung mga boost ng crowd, Eric, talagang kinakantsawan siya ng mga Barangay Ginebra fans. Hindi niya nabigyan na pagkakataon na talagang i-boo siya dahil ang ganda ng laro niya. You know, they would boo him. In fact, that would spur him to play better. Well, the Beast actually silenced that big crowd of Barangay Ginebra. So, etong ang the Beast, sinasabi sa kanya na he's like a ticking time bomb. Nagiging problema nga siya for Alaska because he was actually in foul trouble in most of their games. Pero in that game last time, Charlie, napakaganda ang kanyang focus and he just outworked everybody in Ginebra. But speaking about outworking, Alaska Aces were able to get the edge in a department that everybody thinks dapat ang Ginebra ang nananaig dyan. Rebounding. So may rebounding woes itong Barangay Ginebra dun sa laro nila nung isang araw sapagkat na-out-rebound sila, not by much, just by 2. Pero siyempre, lahat ng talo ng Barangay Ginebra so far, Eric, sa konferensyang ito, they lost that rebounding department. Yun, exact. Tama ko doon, Charlie. You know, it's actually so easy for Alaska to win that ball game because number 1, they really shot the ball well. Number 2, ang pinaka-critical doon, they out-rebounded Barangay Ginebra. Like I said, rebounding for Greg Slaughter is, you know, is just so important because kagaya nga ng sabi mo, most of or all the losses of Barangay Ginebra in this conference, they lost in that rebounds. They have to assert that height and strength under the basket in order for them to win in this ball game. So napakalaki ng expectation siyempre sa dalawang higante ng Barangay Ginebra as well as from the rest of the team. So let's see how they form today. Ito namang starting fives na tawagin na ng ating venue announcer ngayon. PBA Philippine Cup. This afternoon's ball game, it's the Alaska Aces going up against the Barangay Ginebra San Miguel. Let's see the starters first from your Alaska Aces. At guard number 3, Cyrus Wagyo. The other guard number 42, JV Casio. And forward number 25, Don Ontiveros. The other forward, number 27, Gabby Espinas. And at center, number 7, Sonny Thos. Head coach for the Aces is Coach Luigi Trillo. And now the starting 5 for your Barangay Ginebra San Miguel. At center, number 20, Greg Slaughter. At guard, number 5, L.A. Tenorio. The other guard, number 47, Mark Kagiwa. At forward, number 45, Mac Barakel. And also at forward, number 25, Japet Aguilar. Head coach for Barangay Ginebra is Coach Ato Agustin. The officials are Peter Bao, Edward Aquino, and Bing Oliva with Jimmy Mariano as alternate referee. Kanina na tinawag ang mga starting 5 dito sa ating laro. In this royal battle, it's win or go home. Either for the Barangay Ginebra Kings or the Alaska Aces. For the Aces, it's gonna be Baguio and Cacho sa backcourt. Sanitos ang nasa gitna. Don Ontiveros who played really well sa huling laro nila, and Gabby Espinas sa mga forwards. Para naman sa Barangay Ginebra, Tenorio, Kagiwa, Slaughter in the middle, tapos Baracael at Aguilar. Ang mga forwards nila, nakuha ng Ginebra ang unang possession. Eto na po tayo. Win or go home. Japet Aguilar. Si Baracael wasn't able to score much doon sa unang laro, Eric. Tenorio, unang tiro sa ating laro, doesn't make it. Here's the Alaska Aces. Sila naman ang naka-dark uniforms ngayon, nakapula. And Ginebra in those whites. Bago pa man nag-umpisa ang ating laro, Eric, nag-iingay na ang Barangay Ginebra. Sumisigaw na para sa kanilang oponent. And booing the Alaska Aces. Napakalakas ng boost nila nung introduction ng mga starting lineup. Yes, and they wanted to get itong Barangay Ginebra crowd into the game early. Pero dito nga, si Sonny Thos had a lot of other things in mind. Kinuran niya kagad ang malalaki ng Barangay Ginebra. He does not bring the jump. Gusto naman bawiin ni Aguilar yung outside shot ni Sonny Thos. To no avail. Ito na, Alaska. At alalahanin natin, they went on a early start as well sa unang laro nilang Miyerkules. Itong Alaska Aces, 9 points agad din lamang nila early in the game. But Barangay Ginebra was able to right that ship and grab the lead. Ito si Baguio, baseline drive. Talbog palabas. Tenorio, ahead dito kay Kagiwa. Baracael, inilapit ang bola on the way up. Wala nang nadala.
na leather. Sabi ng ating baseline referee na si Edward Aquino, there was a foul pupunta sa linya. Shooting position pa, sabi ng ating referee. Yes, so 2 shots para kay Mac Baracael. You know, another thing, Charlie, nangyari in that last game, napaka-importante yung good start and that energy coming off, at the start of the game. When you have one team, lalong-lalo na itong Alaska Aces, they were actually in survival mode sa nakaraang game. Pumukpok agad sila nung simula. Yun naman ang kaibahan ng Barangay Ginebra. You know, they actually turned up the heat when they saw that the Aces really had a good start. Bumayat kagad din ng Barangay Ginebra at nakahabol naman. In this game, you really expect both teams to come out really hard because wala na, there's no more tomorrow for any of the teams naman na matatalo for today. Sa pagpasok ng dalawang free throws ng Mac Baracael, kablaan yung score, 2 apiece. Minute and a half gone by sa ating first quarter. Casio, Bruman, super foul. Japet Aguilar, ngunit pumunta kay Dondon Ontiveros. Bola, he drills that side jumper. Ngayon itong veteran ko si Dondon Ontiveros even up to now. Ilang games na siya na napaka-consistent. If Dondon Ontiveros, when the stakes are high, that's when he delivers the most. Ogiwa yung labas kay Tenorio. Nabarak yung 3 para sa kanya. Bounces long. He gets it right back. Siya naman ang papasok sa paint. Labas kay Baracael. May pang oras sa shot clock. Sinubukan nila pumasok kay Greg Slaughter pero nawala kay Slaughter ang bola. Turnover para sa Barangay. A good defense there by Alaska preventing that interior pass to Greg Slaughter. Dondon maaga pa sa opensa. Tumira ng outside shot. No goal. Ito ng Barangay. Pagkakatan yung tabla. Dito maaga pa lang sa ating laro. Baracael. Ayaw niya yung tabla. Gusto niya. Lamang agad. 3-point shot. Brought to us by PLDT Home DSL. Ang #1 home broadband. Magandang pagsisimula naman dito sa Barangay Ginebra because ina-attract agad nila na mag-extend out yung depensa ng Alaska at saka naman sila papasok sa loob. Sai Baguio. Iniiwas ang bola. From Japet Aguilar's reach. At napasok niya. Left-handed layup. You know, pag napakagaling ng shot blocker yung Japet Aguilar ay nasa shaded area, kung ano-anong artistic shots ang kailangan mo at yun naman ang ginagawa ni Cyrus Baguio. King of improvisation in the middle of the air. Itong si Cyrus Baguio. Gets the lead back para sa Alaska Aces. Para kaya Duoboste na wala ang kanyang defender. They go to Japet. He's trapped inside. Hinihingi ng traveling si Sanitos. Ngunit may pito na ang ating referee. Si Japet naman ang pupunta sa linya. Tingnan natin. Ang lalim na nung halos palanding na nga itong si Cyrus Baguio bago pa niya naitira yung kanyang attempt. Well, napakalaking advantage yan pag kaya mong lumutang sa area ng konti at mag-isip ko anong gagawin. And Cyrus is one of those guys na kayang gawin yan dito sa ating liga. Well, you know, yung si Cyrus Baguio nga nag-pick up din ang kanyang laro in that previous game and that actually helped out the Alaska Aces. There halos 7 tao yung nag-double figures Charlie in that ball game and that's the reason bakit talaga nahirapan ng Barangay Ginebra. 1 out of 2 for Japet Aguilar. Pangatlong tabla na. Ang aga pa lang sa ating laro. Mabagal mag-set up ang offense ng Alaska Aces. Sticky defense mula sa Barangay Ginebra. Sanito, didiscarte sa pag-ikot niya. Tenorio stealing it away. That's something that hindi ko nakita in that game number 1. Charlie Tenorio really bringing the house down to that nice tough layup. Pero gustong sumagot agad ni Cyrus Baguio inside the paint. Lost his balance pero natawagan na ng foul dito si Mac Baracael. It's gonna be a side court inbound. Nice move right here, but look at the steal of L.A. Tenorio. Lahat yan ang gagaling because of great defense and we've seen that. Something that we didn't really see in that previous game. Ang ganda ng ginawa niya. Iniiwas yung katawan niya dun sa defender, throwing it practically over his head. Para makuha yun. Masyado malakas ang pasa ni Espinas kay Sunny. And he loses it out of bounds. Balik ang bola sa Barangay Ginebra. Leading by 2. A chance to extend that lead here early. Not even 4 minutes gone by. A timeout is called on the floor. 30-second timeout ang tinawag ni Coach Luigi Trillo. Nararamdaman niya. May momentum na sa panig ng Barangay Ginebra. Eric, syempre gusto mo i-clip agad yun. You know, ang ginagawa ng Barangay Ginebra, contrary to anong ginawa nila last game, they're actually denying the passing lanes at ngayon pinapahirapan nila na paikutin ang Alaska ball. This PLDT Home DSL PBA Philippine Cup is presented by the reliable family-size connection of PLDT Home DSL, the #1 home broadband. And you can see yung energy, match na match so far dito sa ating first few minutes, Eric. Kung nakita, sabi nga natin, medyo flat ang Barangay Ginebra early in that the other day. Pero ngayon, kita mo sila rushing to the ball, playing good sticky defense. Medyo malikot ang mga kamay nila which
as you said, they weren't able to do consistently nung laro nila nung Miyerkules. You know, defense is actually the name of the game. Lalong-lalo na sa playoffs, Charlie. If you have to up the intensity of your defense. And that's basically what Alaska did. Last game, ngayon naman nakikita natin early for Barangay Ginebra. Tenorio. Hook shot over. Hook pass. Over to Tenorio. Adang malakas ang tira. Rebound ang Tenorio. Strike for that. But it's hit away from him. And Baracael delivers mula dyan sa kaliwa. You know, you credit that to Mark Aguiwa for going after that rebound. Napunta kay Baracael yung jumper from the corner. 10-6. Espinas. Kay Santos. Lefty. Hook na. Offline ang kanyang tira. 7.5 remaining here in the first quarter. Tenorio, quick pass to Baracael. Tenorio in the lane, the block to Japet. Gusto sana i-reverse. Pero may foul. Mukhang si The Boss ang matatawagan ng kanyang unang personal. Santos. Previous game, Charlie, yung Alaska did very well sa assist. Tinalo nila doon sa department yan ng Alaska. Ngayon naman, makikita mo ang Barangay Ginebra. Ang ganda ng ikot ng bola. You know? Punta muna tayo kay Riza Diaz. Riza. Charlie, espesyal ang araw na to para kay Japet Aguilar as he turns 25 today. Ang sabi niya, wala na daw siyang mahihiling pa. He has the best of everything. He is more than blessed. Pero ang gusto na lang niya at ang dalangin niya, sana daw pagpatuloy yung magandang kalusugan niya. At sana maging injury-free siya lagi. At kung di naman daw lalabis, sana daw makuha nila itong pagkapanalo na ito at makatawid sila sa semifinals. Charlie? 10 years ang palatanda ko kay Japet. Kailan yun? 35. 35. Hindi, mali yung math ko eh. Oh, mali. Hindi yung mate, di ba? Pero happy birthday to Japet Aguilar. Happy birthday. It's going to be one big game for him. Hopefully nga na coaches ang manalo but nakaagaw din si Mac Baracael. And he'll try to go all the way against his former Gilas Pilipinas teammate JV Casio. Na-draw niya yung personal mula kay JV Casio. And sabi nga natin, more energy early para sa Barangay Ginebra getting those interceptions. You know, you just have to break, you know, that set offense ng Alaska. Maganda talaga. Maraming magandang nangyayari for Alaska. They just, you know, literally move the ball around. Pero dito, Barangay Ginebra is actually pressuring the passing lanes, pressuring the ball carrier. Baracael, 8 points na dito pa lang sa ating first quarter. His offense was missing yung huling laro nila. But now, he has stepped up. Alam naman natin lahat yung mga yan. Nag-soul search yung mga hindi masyado nag-produce ng huling laro. They know what they have to do. They've been in this playoff situation before. Ito, buhay na ang Ginebra crowd cheering for defense. Santos, jumper over Greg Slaughter and he drills that shot. Ganun talaga kahit nung huling laro. Well, the perfected niya yung jump shot ni Santos because hindi nga niya gusto salpukan dun sa ilalim with Greg Slaughter. He wants to throw Greg Slaughter out and use that quickness over Greg Slaughter that Anthony Gilles. Aguiwa, roll out ang kanyang 3-point attempt. Ito si Sai Baguio, dala-dalang bola across the timeline. Leaves it for Casio to make ng 3. Ngayon, tinira. Offline and Santos unable to get it. Kagiwa, lumaban dun sa malaking mama. Tenorio in transition. It's a 3! That's brought to us by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. You know, even the small guys, Kagiwa over Santos, out-rebounding the bigger guy. At kaya naman nakaka-inspire for shots like that from the outside from Eli Tenorio. Pinoble na nila ang score ng Alaska. Ngayon, gusto bang dagdagan? Another interception at turnovers. Parami para sa Alaska Aces dito sa ating first quarter. Japet! Nakatira rin. And the hot shooting of Barangay Ginebra continues. Actually, this is a different Barangay Ginebra team that we're seeing right now on the floor. Very active, very aggressive. Halfway through the first quarter, napatawag ng timeout muli ang Alaska. Itong Cuneta Astrodome, bakit kanyo bukod sa napakaraming fans, libo-libo na dumadagsa dito para panoorin sila since the last conference. A total of 4 games already up to date. Ito yung pang-5 hindi pa sila natatalo dito kahit isang beses. Ang sabi ni Coach Ato Agustin, siguro swerte. Pero sigurista na siya dahil kahapon
kahapon, dito mismo sa Cuneta ang naging venue ng kanilang ensayo. Charlie? Well, alam naman natin, nakita ko kanina yung mga Barangay Ginebra, cool na cool, kalmado. Kasi nga, feeling nga nila, they're just right in their own backyard. Calvin Abueva is in the ball game and immediately pinakita niya yung kanyang energy, getting that offensive board dun sa mintis ni JV Casio, nagparamdam agad dito sa Barangay. Abueva's coming at the right time because he needs to be the X factor to change things around for the Alaska Aces. And right now, going back to yung report na ni Riza, hindi nga masyado Ginebra nag-shoot around because what they needed is that, yung gigil, yung galit in order for them to come out with more energy to this game. That's right. Yung kanina buong Alaska Aces, mas shooting na yung Barangay Ginebra. Isa dalawa lang players dito. Japet continuing yung kanyang good offense and good passing mula sa Barangay Ginebra, producing baskets. Actually, the birthday boy having so much confidence taking that jumper over Abueva. Casio nakapasok na naman sa lane. Pero problema doon, Eric, pagdating sa dulo, parang wala siya makita. Hindi niya makita because kung makapasok man ng Alaska in the shaded area, gumaganda, nahihirapan eh. There's actually a tough shot because of all those big guys underneath. They really have to pull them out because of those jumpers na ginagawa nila in game number 1. Slaughter gustong labanan ng depensa ni Tos. The read post. Slaughter, hook shot. Malakas. Pero second personal ang tinawag ng ating referee and Luigi Trillo all the way to the 15-foot line. Called for a really technical. fired up, trying to fire up his team. Buong coaching staff ng Alaska Aces nandyan sa hardcourt, inaawat ang head coach nila. And he's complaining that there was an elbow thrown. Yun ang sinasabi ni Coach Luigi na nauna yun. At pangalawang contact na lang daw yung kay Sonny Tos. He may have a point, but the call has been made. Well, there's what really the coach has to do rather than have the players complain. The players just has to stay focused, let the coach handle the officials. Saka yung movement ni Greg Slaughter kasi in one motion yun eh. So, pwede nang hindi nakita. Pasok yung technical free throw. LA Tinorio giving his team 11-point lead. 4:49 natitira dito sa ating first quarter. Grabe pinakikita ng Barangay Ginebra. Total opposite from what we saw ng isang laro. Energy. That's basically the difference of the Barangay Ginebra game. The energy just rubs off in everyone. But sa depensa, it's actually very hard for Alaska to execute their ball movement and to just get everybody involved. Now, you just have to, since naka-pressure ang Barangay Ginebra, it forces them to drive. And once you drive to the basket, ayan na, that's basically Ginebra's game because the bigger guys are just waiting in the shaded area. 12-point lead para sa Barangay Ginebra. 4:40 remaining. Sa ating first quarter, JV Casio. Pasa rito kay Espina. Bumper, Malakaf, TDLC. Gets a rebound at yung ating baseline referee. Someñas, possible flagrant call on Calvin Abueva. Babakbakan sa ilalim yung mga front court players. Japet Aguilar is upset. Kailangan hawakan ng ating referee na si Edward Aquino, si Japet Aguilar. And let's see. Tingnan natin yung nangyari. They're actually jockeying for position right here. Nung hinatak siya, sabay nag-swing naman yung left arm ni Calvin Abueva. So what Calvin Abueva saying na hindi naman daw siya yung nag-start because hinatak siya ni Greg Slaughter right here. There's been a lot of that kind of action dito sa ating playoff round. So far, Eric, mga players. F1 has been meted out. F1 call against Calvin Abueva. So no choice. Coach Luigi, kailangan umupo itong si Calvin Abueva. Technical foul has been called on Coach Luigi. Ngayon naman si Calvin Abueva, F1. So that's gonna result in free throws. Tapos possession pa ng Barangay Ginebra. Yung malaking bagay dito, a while back, Sonny Tos 2 fouls. Ngayon naman, Abueva supposed to be the X factor to change things around the complexion of the game for the Aces. Kaya na nga, nabigyan ng F1, kaya kailangan niya umupo muna sa kabangko. Greg Slaughter nasa linya ngayon para sa free throws. He got smacked in the face. Sam Ema nang ipapasok ni Coach Luigi Trillo, the big guy, the big backup center, was
actually played well sa huling mga laro, mga 3 or 4 games ng Alaska Aces in a backup role. Nagpapakita naman ng kanyang contribution itong Eman. Well, Eman would really come in handy for today's ball game. Lalo-lalo na si Sunny Toss is already has to sit on the bench for now. Next order troops back to the bench. Pinasok itong si Billy Mamaril. 14-point lead ang Barangay Ginebra. May chance pa silang dagdagan yan. Ellis' jumper. It finds the mark. Once again, angat na sa 16 ang lamang ng Barangay Ginebra. 4:20 remaining. What quick passing by Barangay Ginebra and that play of Ellis coming off screens. Libre siya for that corner jump. PDLC hirap na ibigay ang bola kay JB Casio. JJ Hildebrand reaching in at tawagan ng kanyang unang personal. 16 seconds sa shot clock ng Alaska Aces, bleeding for points. Dito sa ating first quarter, hirap na hirap makapasok. The double comes quickly. Pero may foul na tinawag. Sidecourt inbound para sa Aces. Hazul ang tumanggap, na-anticipate ni JJ Hildebrand at dire-diretso to the basket. 18-point lead for the Barangay. Grabe talaga the Barangay Ginebra coming out of the gates in this ball game. The pressure and the anticipation of that ball, where it's going to go, that actually leads to a lot of steals and plays big points. Espinas on the way up, humingi ng foul, walang tawag. Ito na naman ang mga nakaputing Barangay Ginebra Gin Kings atake. Ellis thought about the three. Hildebrand decides to take it. Pasok pa rin! That's a three-point shot brought to us by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. And Ginebra, Eric, is overwhelming Alaska dito sa ating first quarter. Definitely, Charlie. 31 big points already in the first quarter alone for Barangay Ginebra. And now you have Espinas and Billy Mamaril going at it. Ito na yung crowd. Alam mo, kung ikaw Alaska, siyempre gusto mo lumaban, di ka papayag na tinutulak-tulak ka lang. Pero yung crowd ng Barangay Ginebra nabubuhay dito. I mean, it's easy to tell. At least 3/4 of this crowd has been cheering for Barangay Ginebra. Expected na ng Alaska yan. Well, actually, anong nangyayari nga kasi dito, there's a lot of contact, a lot of physicality in the ball game. So Alaska will just hang tough and just stay focused on the game. They have to execute well. At right here, talaga nagkakabanggaan nga talaga yung mga higante underneath. Ito yung mga ayaw magbitawan dahil mga nagkakasabitan ng kamay. It happens a lot after rebound plays or loose ball sequences. Pasok yung dalawang free throws ni Gabby Espinas. Si Gabby Espinas noong Miyerkules had a double-double together with Sunny Toss and Calvin Abueva. So yung tatlong frontline guys ng Alaska ay nakapagkala ng double-doubles. Ang malaking bagay na Charlie, because na-offset natin yung naging problema in terms of height kasi malaki nga talaga ng Barangay Ginebra. Naman Montfort, unang pukol mula sa 3, hindi pumasok. Baguio, kay Casio. Malaki, kailangan habulin ng Alaska Aces at the 3-minute mark of the first quarter. They've allowed 31 big points mula sa Ginebra. Espinas forcing his way in. On the way up, hinawakan. Gets a call. Espinas challenging the Ginebra crowd under the basket. Kausap niya yung mga fans. Dito nga sa likod ng basket. Timeout on the floor. You take free throws. Sa aming pagbalik. Energy nila dito sa ating first quarter. Especially on the defensive end. Yun ang importante. Kung nagsabi noon sa top ng ating coverage, you can have bad luck on the offensive side, Eric. Pero sa depensa naman walang malas-malas dyan. Kailangan sipag lang. Wala talagang actually, balikan natin yung first game na naglaban itong dalawang koponan na ito. Yung Alaska, talagang they shot the ball well and they out-hustled Barangay Ginebra in that game. Yun ang naging resulta. Ngayon naman ng Ginebra, ang ginawa nila, they're out-hustling and out-working Alaska, most especially on the defensive end, which translates to a lot of easy baskets on the opposite end. So now, ang taas ng kumpiyansa ng Barangay Ginebra kumpara ng game number 1. Well, a 21-point lead a while ago. Ngayon, 17 na lang. 4 straight points mula kay Gabby Espinas. Ang bola na sa Barangay, J.R. Reyes. Here's Chris Ellis going between his legs and driving in. It's a foul dun sa reach in ni Cyrus Baguio. Pangalawang personal ni Cyrus Baguio at free throws na yan para kay Chris Ellis.
Coach Luigi really, shouting out instructions on the sidelines. They really have to make that adjustment right now. Hindi sila pwedeng magpahuli na lumobo ang kalamangan dito ng Ginebra at maging mahirap para sa kanila humabol all throughout. Well, they have put themselves in a hole itong Alaska Aces. A 19-point lead para sa Barangay Ginebra. 2 minutes and 31 seconds matitira dito sa ating first quarter. Ito si JV Castro. RJ Azul, one of the 7 guys who scored in double figures ng unang laro. Yung unang tira niya, pasok na, niluwa pa ng ring. So may konting malas pa. Itong Alaska Aces and a strong rebound from Barangay Ginebra results in a foul. Alaska will just have to hang tough, play harder defense and try to really make it difficult for Barangay Ginebra. Right now, the momentum is on the Ginebra side. Pero Alaska, hindi nga sila pwedeng yung mapipikon sila every time there's contact, a lot of physicality here. They just have to remain focused and match that energy that Ginebra is showing in the early goings of this game. Pinasok muli nito si Coach Ato Agustin, si Mark the Spark Kagiwas, JJ Hildebrand. Back to the bench, 2 free throws, mintis para kay J.R. Reyes. Mintis pang makuha ni Chris Ellis. An offensive rebound. Went out, but they will keep possession after that sequence. So chance for another basket para sa Barangay Ginebra, keeping it alive. Bumoposte kontra kay Cyrus Baguio. Turnaround jumper, fading away, he hits that basket. Everyone is really scoring heavily dito sa koponan ng Barangay Ginebra. Kagiwa now going that from that left low post. Sa 21 lamang ng Barangay Ginebra, under 2 minutes na titira sa ating unang quarter. Away from the ball, foul is called. It's gonna be on Chris Ellis. Nice turnaround jumper there by Mark Kagiwa. Jay Azul, backup point guard kay JV Casio. Ngunit madalas ginagamit ni Coach Luigi Trillo na sabay. As is the case right now. Casio is in there. RJ Azul nandyan din. Either of them can play point. Either of them can shift to number 2. Yung 3 players na sa back to actually yung 1, 2, 3 ng Alaska maliliit because they want to speed the tempo and at the same time take shots from the outside because those 3 guys really can shoot well. J.R. Reyes. Chris Ellis. 9 seconds sa shot clock. Touching there, Sanitos trying to keep it alive. Ito si J.R. Reyes at si Gabby Espinas getting physical on that rebound play. Gabby Espinas has to keep his cool. Parang umiinit masyado every sequence na nagre-react. Ito si Gabby Espinas. Well, it's just so fired up right now, even in the previous games. So on that loose ball foul ni J.R. Reyes, dalawang free throw para rito kay Gabby Espinas. So he's at the line once again. Well, Espinas is really a very physical player. And of course, J.R. Reyes, hindi rin basta-basta magpapatalo sa tulakan at hawakan dun sa low post. Pero punta muna siya sa bench. Pinasok na si Greg Slaughter to man that slot. A lot of height dyan sa Barangay Ginebra lineup. Eric, Billy Mamaril, Slaughter, Aguilar, Reyes. Nahihirapan talaga kahit sino pang frontline dito sa ating dito sa ito. 18-point lead. Only a minute and 19 remaining. The lob is Ellis. Malapit na sa basket. Short hook. Pasok! A long pass there by Eli Tenorio to Chris Ellis on the opposite end. Pero because of that leaping ability, nahanapan pa ng paraan para makakuha ng basket. Ito si Casio. Can't see daylight. Balik sa kanya. Swing over to Baguio. The 3. Doesn't go and it's not falling. Di katulad ng isang araw. Pumapasok yung mga rainbow country shots ng Alaska Aces but not today. Ball was lost. Turnover yan sa Barangay Ginebra. Pasok si Japet. Labas naman si Billy Mamaril. Nakikita natin yung big men ni Ato Agustin. Rotate ng rotate. Well, for Alaska, they really need to move up those guys receiving that basketball because it's when they're too deep, Ginebra is just pressing way up
nahihirapan ngayon makakuha ng magandang entry pass ang Aces. Foul. RJ Azul naman, pupunta sa linya para for dalawang free throws. 20 points ang inahabol ng Alaska. With 40.3 remaining, Eric, hindi talagang gusto na matapos ni Coach Luigi Trillo ang first quarter na ito. Between quarter break, siguro sabihin na nila, just forget about that, what happened in the first quarter. Time to change what we're doing sa quarter number 2. Kung gusto na makahabol dito. Well, I'm sure Coach Luigi is also eyeing a target but at the end of the half. Kung at least down by 10 or down by 15 ka lang to make it manageable. 1 out of 2 lang itong si RJ Azul. Kaya naman, nabinsyan pa rin ang lamang. Japet Aguilar, natamaan na, nag-aantay ng pito, hinagis na ng pataas yung bola, swak pa. What great ball handling skills is Japet Aguilar showing in this ball game. Ang layo niya, he was actually against Calvin Abuevo, much shorter. At nakakuha pa siya ng way para makapenetrate to the basket. Sanitos goes to Casio. Casio to Baguio. 7-second shot clock. Nice find mula kay Baguio. And JV Casio finally nakita niya yung basket. Free from 3. Brought to us by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. To try to beat the clock. Outside shot from Barangay Ginebra. No go. Elliott throws it up. Action ending that first quarter. Bagsak pa si Calvin Abueva at the end of that first 12 minutes. What action we're seeing, Physicality nandyan na agad Sa pag-umpisa pa lang ng ating laro, Barangay came out to play today, scoring 8 points dito sa ating first quarter. Tapos LA Tenorio nagpakita rin. Stop and pop 3. Japet Aguilar, sunod-sunod ang mga highlights niya. Being aggressive, going to the basket. Dahil dyan sa mga plays na yan, lamang ang Barangay Ginebra 39.